Hello mga han, mga kababay, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta na po kayong lahat mga lodis? I hope po sa mga dinaanan ng bagyo dyan, safe na po kayo. At sana po wala pong masyadong napahamak po sa baha. Alright guys, thank you so much po sa mga new followers ko po and sa mga nag-add po sa akin. Thank you so much po sa mga followers ko po at friends na laging sumusuporta po sa akin mga lodis. Thank you so much po at sana po i-bless pa po kayo lagi mga lodis. Alright guys, ipagpatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Nako naman, ang tindi talaga ni Kenyo mga lodis. Sana all. Alright, dito na po guys, hindi na po natin patatagalin to. Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong mapagmataas na ugali ay nagpabago sa isip ko. Ngayon, wala na akong balak makipag-ugnayan sa iyo. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu. Nagmamadaling sinabi ni Shenyun nang may kaunting pagmamadali, Chinyu, totoo ba ang sinabi mo? Kaya mo ba talagang ayusin ang braso ng anak ko? Talagang totoo, malamig na sabi ni Chinyu. Agad na natuwa si Shenyun. Ang kanyang Adam's apple ay umungol at sinabi niya na may kasamang pagsusumamo, Chinyu, kung mapapagaling mo ang braso ng aking anak. Handa akong sumang-ayon sa anumang bagay. Maaari kitang bigyan ng 10%. Hindi. 30% ng shares ng kumpanya. Nag-aalalang sabi ni Shenyun. Umiling si Chinyu at sinabi ko na talagang hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Kinagat ni Shenyun ang kanyang mga ngipin at sinabing, isantabi muna natin ang usapin ng pagtutulungan sa ngayon. Nakikiusap ako na pagalingin mo ang braso ng aking anak. Pagkatapos sabihin iyon, talagang tumayo si Shenyun at lumuhad kay Chinyu. Ito ay labis na ikinagulat ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Shenyun ay yuyuko para lumuhad sa kanya. Mahal na mahal niya ang anak niya. Hindi mapigilan ni Chinyu na umiyak sa loob. Pinag-isipan niya ito sandali at sinabing, kaya kung gamutin ang braso ng iyong anak, ngunit imposibleng makipagtulungan maliban kung handa kang magtrabaho para sa akin. Kinagat ni Shenyun ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay. Pangako ko sa iyo. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, hayaan mong pumunta ang anak mo sa bahay ko bukas. Oo naman. Siyempre, tumayo si Shenyun at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Si Uncle Wu, na nasa tabi niya, ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang kanyang impresyon kay Chinyu. Noong una ay inisip niya na si Chinyu ay isang walang kwenta. Gayunpaman, sa pamamagitan ng hapunan ngayong gabi, napagtanto ni Uncle Wu na ang Chinyu na ito ay may pakiramdam ng pagiging disente at labis na ambisyoso. Sa pagharap sa sanga ng olibo na inaalok ng pamilya Shen, hindi siya natukso. Sa halip, pinili niyang isama ang kabilang partido. Maaaring ito ay masyadong malupit para sa mga ordinaryong tao. Ngunit sa mundo ng negosyo, ito ay isang kinakailangang kasamaan. Kapag ginawa ng isang binata na kakapasok pa lang sa mundo ng negosyo, ito nga ay nagulat kay Uncle Wu. Kung gayon, sana ay maging maayos ang lahat. Itinaas ni Uncle Wu ang kanyang wine glass at nakangiting sinabi. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Chinyu ang kanyang baso ng alak. Nang malapit na siyang mag-clink ng salamin, biglang tumunog ang telepono ni Chinyu. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita na ang tumatawag ay talagang sekretarya ni Yan Ruizu. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak at magalang na sinabi, paumanhin, kailangan ko munang sagutin ang tawag na ito. Sa sandaling konektado ang tawag, narinig ni Chinyu ang sekretarya sa kabilang linya na nag-aalalang nagsabi, Chinyu, kanidnap si Miss Yan. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Agad na napuno ng nakamamatay na aura ang buong silid. Anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Ang sekretarya sa kabilang dulo ay nagmamadaling ikinwento ang nangyari kay Chinyu. Naipaalam ko na sa lahat ng tauhan sa Jiangcheng, ngunit wala pa rin kaming nakitang anumang bakas sa kanya, sabi ng sekretarya na may bahagyang pagkabalisa. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Dinaig agad siya ng galit. Para kay Chinyu, si Yan Ruizu ang liwanag ng kanyang buhay. Handa si Chinyu na isuko ang lahat. Ngunit hinding-hindi siya papayag na saktan ng sino man si Yan Ruizu. Huminga siya ng malalim at sinabing, pupunta ako ngayon. Chinyu,
Anong nangyari? Tanong ni Uncle Wu pagkatapos ibaba ni Chin Yu ang telepono. Walang oras si Chin Yu para magpaliwanag sa kanila, kaya tumingin siya kay Uncle Wu at sinabing, "Pahiram ng kotse mo, ha? Kung may emergency, kukuha ako ng magpapadala sa iyo doon," sabi ni Uncle Wu. Hindi na kailangan. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Chin Yu. Kinuha niya ang susi sa mesa at tumalikod na para umalis. Sa daan, galit na galit si Chin Yu sa manner ng pamilya yan. Malakas niyang tinapakan ng accelerator na muntik ng masira. At dumaan siya sa hindi mabilang na traffic lights. Sinumpa ng mga dumaraan si Chin Yu at itinuring siyang drag racer. Pagkaalis ni Chin Yu, nakatanggap si Uncle Wu ng tawag sa telepono at nakuha ang balita. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ang ekspresyon ni Uncle Wu ay sobrang pangit. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Shen Yun. Huminga ng malalim si Uncle Wu at sinabi sa malungkot na boses, "May kumidnap kay Yan Ruizu." Ano? Nang marinig ito, biglang tumayo si Shen Yun. Sino? Sinong matapang? Gusto ba nilang magpakamatay? Nanlaki ang mga mata ni Shen Yun at gulat na sinabi. Walang sinabi si Uncle Wu. Bumantong hininga lang siya at sinabing, "Natatakot akong magbago ang mga bagay sa Jiangcheng." Sa Jiangcheng, ang gabing ito ay puno ng kaguluhan matapos mangyari ang insidenteng ito, si Uncle Wu ay wala sa mood na kumain. Nagpaalam siya kay Shen Yun at mabilis na umalis sa Jiangcheng. Umuwi din si Shen Yun na may hinanakit. Pag-uwi niya, nakaupo si Shen Tian sa sofa naglalaro at kumakain ng merienda. Medyo komportable siya. "Tatay, anong meron?" Casual na tanong ni Shen Tian. Sumulyap si Shen Yun sa kanya at bumulong, "Nakidnap si Yan Ruizu." Hindi ko talaga alam kung sino ang may gawa nito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Shen Tian na matawa. Proud niyang sabi, "Dad, you can't imagine it, right? Ginawa ko ito." Bahagyang kumunat ang noo ni Shen Yun at sinabing, "Hindi ka maaaring magbiro tungkol sa ganitong uri ng bagay." Nagmamadaling ipinaliwanag ni Shen Tian, "Ginawa ko talaga. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Kailangan natin siyang turuan ng leksyon." Biglang tumayo si Shen Yun na nakaupo sa sofa. Tinitigan niya si Shen Tian at sinabi sa nanginginig na boses, "Ito. Ikaw ba talaga? Bakit ako magsisinungaling?" Talagang totoo. Tinapak ni Shen Tian ang kanyang dibdib at sinabi. Nang marinig ito, itinaas ni Shen Yun ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Shen Tian. "Baliw ka ba? Hindi mo ba kilala kung sino si Yan Ruizu?" Si Shen Yun, na nanginginig ang kanyang katawan, ay tumingin kay Shen Tian. Tinakpan ni Shen Tian ang kanyang mukha at medyo galit na sinabi, "Tatay, ikaw, sinaktan mo ba talaga ako? Hindi mo pa ako sinaktan dati. Gusto kitang patayin." Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin. "Ang bagay na ito ay orihinal na bumuti, ngunit kailangan mo lang gumawa ng gulo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pananakit kay Yan Ruizu?" Galit na sabi ni Shen Yun. Walang pakialam si Shen Tian. Ngumuso siya at sinabing, "Tay, ano ang inaalala mo? Nakahanap na ako ng scapegoat. Foolproof ang plano ko." Pagkatapos, sinabi ni Shen Tian kay Shen Yun ang nangyari. Matapos itong marinig ni Shen Yun, pinagpawisan siya ng malamig. Ito ay tinatawag na foolproof. Ito ay simpleng puno ng mga butas. "Idiot ka talaga," sinabi ni Shen Yun sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa buong silid. Nangingibabaw sa kanya ang takot at takot. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaramdam ng ganoong takot si Shen Yun. Gayunpaman, dahil isa siyang mabilis na negosyante. Sa wakas ay kumalma si Shen Yun. Tinuro ni Shen Yun si Shen Tian at sinabing, "Humanap ka ng makakapatay kay Zhao Gang ngayon din. Hindi natin hahayaang idawit niya tayo. Tatay, si Zhao Gang ay lubos na maaasahan. Hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa atin," ungol ni Shen Tian. F***CK ka. Sa sobrang galit ni Shen Yun ay muntik na siyang mawalan ng malay. Ang mga patay lang ang makakapagtago ng sikreto. Kapag pinagtaksilan niya tayo, hinding-hindi tayo bibitawan ng pamilya yan. Kahit wala silang ebidensya, malamig na sabi ni Shen Yun. "Gawin mo na. Gawin mo na. Pagkatapos nito, ikaw at ako ay babalik sa kabisera ng probinsya magdamag." Malamig na sabi ni Shen Yun. Walang choice si Shen Tian kundi ang tumango. Sa kabilang banda, nakarating na si Chin Yu sa manor ng pamilya yan. Sa manor ng malaking pamilya yan,
Ang sekretarya lang ang nag-iisa. Sa sandaling pumasok si Chin Yu, galit na sinabi ng sekretarya. Lahat ito ay dahil sa iyo. Dahil nag-aalala si Miss Yan sa kaligtasan mo kaya pinapunta niya lahat ng bodyguard niya sa tabi mo. Ang B***starred mo. Kaladkarin mo si Miss Yan sa kamatayan niya maya-maya. Natigilan si Chin Yu. Tinitigan niya ang sekretarya at sinabi sa nanginginig na boses, ikaw. Nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre. Malamig na sabi ng sekretarya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ipinaalam ko na sa aking amo ang tungkol sa bagay na ito. Kung may mangyari kay Miss Yan, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Malamig na sabi ng sekretarya. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay sobrang pangit. Hindi niya akalain na ipapadala ni Yan Ruizu ang lahat ng bodyguard niya sa tabi niya. Higit sa lahat, hindi ito napansin ni Chin Yu. Si Chin Yu ay napuno ng halo-halong damdamin. Nais niyang bigyan ang sarili ng isang sampal. Ngunit hindi ngayon ang oras upang hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Ang pinakamahalagang bagay ay mahanap ang lokasyon ni Yan Ruizu sa lalong madaling panahon at matiyak ang kanyang kaligtasan. Dalhin mo ako agad sa kwarto ni Miss Yan. Tumingin si Chin Yu sa sekretarya at nag-aalalang sinabi. Malamig na sinabi ng sekretarya, ano ang gusto mong gawin? May paraan ako para mahanap siya. Dalhin mo ako sa kanya dali. Halos isiga ni Chin Yu ang mga salitang ito. Kinagat ng sekretarya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi. Sumunod ka sa akin. Dumating silang dalawa sa kwarto ni Yan Ruizu. Pagkapasok nila sa pinto, hinanap ni Chin Yu ang paligid ng kama ni Yan Ruizu. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ng sekretarya at nagtanong. Bakit walang buhok? Nag-aalalang tanong ni Chin Yu. Ngumisi ang sekretarya. Araw-araw nililinis ang kwarto ni Miss Yan. Paano magkakaroon ng buhok? Agad na nataranta si Chin Yu. Hinawakan niya ang braso ng sekretarya at nag-aalalang sinabi, bilisan mo, hanapin mo agad ako ng hibla ng buhok ni Miss Yan. Mabilis. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Chin Yu, ang sekretarya ay hindi nang ahas na magtanong pa. Maghintay ka rito. Ngumuso ang sekretarya. Si Chin Yu ay patuloy na naglalakad sa silid habang pawis na pawis. Nadaig ng galit at pagkakasala si Chin Yu at lalo siyang nabalisa. Sa wakas, pumasok ang sekretarya na may ilang hibla ng buhok. Chin Yu, ano ang sinusubukan mong gawin? Sabi ng secretary na may malamig na ekspresyon. Hindi sinagot ni Chin Yu ang tanong, ngunit nagtanong. Sigurado ka bang ito ang buhok ni Miss Yan? Obviously, naiinip na sabi ng sekretarya. Tumango si Chin Yu. Kinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang lumabas muna. Ano sa lupa ang gusto mong gawin? Ang sekretarya ay lalong naguguluhan sa gawin ni Chin Yu. Lumabas ka. Agad na sumigaw si Chin Yu. Nagngangalit ang sekretarya. Kahit nagalit siya, hindi siya nawalan ng galit. Pagkalabas ng sekretarya, inabot ni Chin Yu at kinurot ang isang hibla ng buhok. Huminga siya ng malalim at kinagat ang daliri bago nagbuhos ng isang patak ng dugo sa hangin. Kasabay nito, ang isang madilim na pulang ilaw ay dahan-daang lumiwanag sa kanyang daliri. Mabilis na pumulupot ang liwanag sa hibla ng buhok at lumutang sa hangin para sumanib sa patak ng dugo. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na iniwan ng kanyang ama. Ito ay lubhang nakakapinsala sa katawan at maaaring makaapekto sa kanyang hinaharap na landas sa pagsulong. Gayunpaman, walang pakialam si Chin Yu ngayon. Hanggat mahanap niya si Yan Ruizu. Handa si Chin Yu na gawin ang lahat. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Ang iskarlata na liwanag ay parang lampara, na nagbibigay liwanag sa buong silid. Phew! Nagluwa si Chin Yu ng isang subo ng dugo. Puno na rin ng pawis ang kanyang noo. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumukas ang mga mata ni Chin Yu. Mabilis ding nawala ang ilaw sa kwarto. Bumalik sa kalmado ang lahat. Tumayo si Chin Yu na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin mga Lodis, mga Han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. I hope po nag-enjoy po kayo mga Lodis at sana po nagustuhan niyo po yung kwento ng asawa nating mayaman. Alright guys, ito po yung DJ Maki 101.1. Thank you so much po at sana po i-bless pa kayo lagi mga Lodis at lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye!